Pero sino nga ba si Alice Guo o Guo Huaping na lumaki umano sa farm at homeschooled lang umano? At nanalo bilang mayor dahil sa mahigit 16,000 na boto sa Bamban, Tarlac. Kaya siya naging celebrated case because of that, elected official. Theoretically, yung kanyang fake papers can enable her to run for president. No, theoretically. Ganun ka-seryoso itong usapin na ito in terms of falsification of public documents. No? Imagine mo nun, theoretically, pwede ka maging presidente ng bansa or a senator because of those papers na pinapalabas na ikaw ay natural-born citizen. It's systemic eh. Halimbawa, kung i-compare mo sa China, wala tayong kaalam-alam sa system ng China. It's a closed country for us eh. Hindi natin alam, sabi nga ng isang ambassador dati sa akin, lahat ng Pilipino sa China, pwede namin pabalikin in 24 hours. Dahil alam namin kung nasaan sila. No? Ganun yung system nila. Sa atin, itong mga foreign syndicates, itong mga foreign aggressors, napag-aralan nilang maigi na profiling nila yung ating system. Ano yung weaknesses? Ano yung mga vulnerabilities? Sino yung mga pwedeng bilhin? Sino yung mga walang loyalty sa bansa? Sino yung mga naghahanap buhay na high government officials, middle-level government officials? So na-assess nila tayo at ginagamit nila yan para makapasok. Hapon nitong Huwebes, tuluyan ng na-turn over ng Indonesia si dating Bamban Mayor Alice Guo sa kustudiya ng Pilipinas. Doon na namin nakita, no, sa kauna-unahang pagkakataon, itong si dismissed Mayor Alice Guo. No? So lumabas siya sa isang pinto. Pagbukas, lumabas siya, ini-escortan siya ng ilang mga Indonesian authorities at umarap siya, tumabi siya doon sa harapan ni Secretary Benhur Abalos. Nung una nagulat din ako sa reaksyon niya nung una siya sa aming binigay ng Indonesian authorities. The whole time nakangiti siya at sobrang relax niya. And nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya, tinanong ko siya, sabi ko, may totoo ba yun na gusto mong sumuko talaga? Sinabi niya, oo, gusto niya daw talaga sumuko. Actually, sabi niya, kung hindi niyo kami nahuli, hindi niyo ako nahuli, mga 1 linggo na lang susuko na ako. Kasi parang hopeless na rin siya eh. And yun nga, natatakot din siya kasi binanggit niya sa akin na yung may sinabi siya na may death threat nga daw. Although, kailangan natin malaman kung totoo yun or hindi. Nang humarap na sa amin si Alice Guo, kakaiba ang kanyang naging reaksyon at hindi ito ang aking inaasahan. How do you feel? I'm good. You're good? Yeah, I'm good. Are you okay now? Yeah. Okay. Medyo nagulat lang talaga ako dahil ang na-expect ko sanang demeanor ni dismissed Mayor Alice Guo ay magiging mailap, nakatago, tatalikod. Pero nung mga sandaling yun, laking gulat naming lahat nung bigla na lang siya nagpapakilala, kumakausap ng mga tao, very interactive. Isa lang, ma'am. Come on. Baba ka naman. Nang mga sandaling yun, nagmistulang celebrity si Alice Guo. Sorry. Here. Hindi naman ito nagustuhan ng ilang mambabatas, kabilang na si Senator Risa Hontiveros. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso. Pinaglaruan ni Alice Guo ang mga batas ng Pilipinas. Ang daming kaso na isasampa sa kanya o na isampa na eh. Money laundering, human trafficking, tax evasion, falsification of documents, etc. etc. Baka marami pang ianak. Pero yung qualified human trafficking is non-bailable. No? Yun ay isang heinous crime. Kaya medyo hindi maganda yung image na yung ating Secretary of the Interior
DILG at saka Chief PNP ay parang nakangiti pa sila nung hinuhuli nila si Alice Guo. Dahil usually, yung mga may ganyang klaseng krimen, heinous crime, nakaposas pa yan eh. Pag hinaharap sa press conference. Eh ito, nagsiselfie pa sila, may mga signal pa, no, etc. So, hindi maganda yung image. Agad itong nidepensahan ni DILG Secretary Benel Abalos pamilapag sa bansa. This kind of photos, like wait, basta nakaharap ang ganyan, you cannot tell maraming mga nasa tabi mo, etc. At etong photo nito ay offshoot of that meeting na kanyang dinodocument nga. And you do not know anong pinagagagawa niya, nagpo-post siyang gano'n. No? So I hope sana maunawaan ng mga kababayan. It was never a selfie na nagpa-selfie kang ganyan. It was just taken habang nag-uusap kayo about things. Pwede ang ibig sabihin niyan ay una, marami akong mga supporter sa gobyerno. Ikalawa, pwede rin na magaling lang talaga siya. Dahil naging mayor nga siya kahit hindi siya Pilipino. So ibig sabihin, meron din siyang skill set sa ganyan. Naghanda rin siya. Kung mahuhuli ako, hindi ako magmumukhang kawawa. Pag nahuli ako, hindi ako magmumukhang guilty. So pwede na pag-isipan niya yan. Bukod sa patong-patong na kaso at kontrobersya na naghihintay kay Alice Guo sa pagbabalik niya sa bansa, may iba pang tila naghihintay sa kanya, ang ilan niyang constituents sa bayan ng Bamban. Bagong pintura na ang munisipyo nang masuspende siya sa kanyang pwesto bilang mayor ng Bamban. So happy that. Congratulations. Si Municipal Councilor Eranio Timbang ang pumalit sa kanya. Ang ngayong acting mayor kumontra noon sa pagbibigay ng permit sa Pogo sa kanilang bayan. Sa kabila ng mga isyong kinasasangkutan ni Alice Guo, ramdam pa rin ang pagsuporta sa kanya ng mga taga-Bamban. Nagulat din kami sa buong Bamban dahil si Mayor Alice Guo na hindi pala tunay na Pilipino. Yung taga-Bamban din, nasaktan din, napamahal na sa amin eh. Sino bang may kasalanan? Siya ba o yung mga nagano sa kanya? Dapat, nung una pa, hindi pala siya Pilipino, dapat, inano na, dapat nung bago ba siya tumakbo. Mula ng pagkabata, 40 years old na ako ngayon, pero nagbago yung Bamban dahil sa kanya. Sana po, bumalik si Mayor Alice Guo, kailangan ka na ng Bamban Tarlac. Yun lang po. Siyempre, malungkot sila. Tapos, yung nasarang Pogo Hub, baka yung iba na may mga sideline o trabaho ron ay nawala ng trabaho. So talagang sasama ang loob nila at mamimiss nila yung Pogo Hub na napakalaki sa kanilang munisipyo. Pero ang kaso ni Alice Guo mas malaki pa sa usapin ng mga Pogo. Dahil nga, yung Pogo ay naging national security issue. Sabi nga ng ating sariling gobyerno, sabi ng PAOK, sabi ng DOJ, it has become a national security issue. Ito yung first time na isang foreign national with fake papers ay naging mayor, naging elected official. Maliban pa dun sa kaso, criminal case ng human trafficking at saka money laundering in relation do sa Pogo Hub. Ang human trafficking or syndicated or qualified human trafficking ay non-bailable dahil ang parusa dyan ay life imprisonment. Ibig sabihin, nasa level yan ng heinous crime. Matapos ang mahigit 2 buwang pagtatago, sa wakas ay nadakip na rin si Guo Huaping na itinuturing na VIP o Very Important Prisoner ng bansa. Dahil nga dun sa mga efforts din natin dito na paghuli ng mga fugitives nila, yun din yung ginamit natin na parang sa pakikiusap sa kanila na tulungan tayo na hanapin itong fugitive natin dito. Medyo challenging lang kasi syempre hindi natin teritoryo yun at hindi natin pwedeng gawin yung ginagawa natin dito. But very fulfilling na naisakatuparan natin yon through the cooperation between two countries. Sa pagdakip kay Guo, muling magpapatuloy ang mga Senate hearing para maningil at mahanap ang katotohanan. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.